kinumpirma ni NBI Director Milben Matibag na may nakasampang criminal case, complaint siguro ito, laban kay Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. Ayon kay Matibag, hinihintay na lamang ang resolusyon ng DOJ bago ito maihain sa korte. Doon pa lamang magkakaroon ng legal na batayan para sa anumang susunod na hakbang, kabilang ang posibleng pag-aresto sa Vice Presidente. Ito po ang caption ng post ito, binabasa ko lang. Milben Matibag sabik na raw arestuhin si VP Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Aresto ko no. Hindi nyo nga na-aresto si Bato. Vice Presidente pa kaya. O, tignan natin ang nag-react. Ano? Sabi o. 55,000 ang nag-react. 36,000 ang tumatawa. 10,000 ang galit. 8,200 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 85% tinatawanan or hindi naniniwala dito kay NBI Director. 15% lang ang may gusto na sana maaresto na nila si VP Sara. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Joshua Tamayo, it will be a bloodbath. Maria Perez, excited? Baka asawa mo ang mahuli dahil may flood control ghost project. Maria Gunaw, ganyan talaga kapag dawit sa flood control ang asawa. Ay, nako. Kick Saxter, nawalan na sila ng pag-asa manalo sa Senado. Back-up script. Pasok. Raymond Hagisan, desperado talaga. Dawit kasi ang asawa sa flood control. George Chua, you have 2 years to be siga-siga pa. After that, sipa na. Michael Biraya, gigil kasi pag naupo si Sara kasama siya sa maaresto. Anilin Kalamba, si Bato nga hindi nyo kinaya, si VP Sara pa kaya. Ito, talagang napakalaking kapalpakan yung nangyari na pag-aresto nila kay Bato. Si Senator Bato, hindi niya ini-expect na may aaresto sa kanya pagpasok sa Senado. They have all the element of surprise. Kasi sa warfare, napaka-importante yung element of surprise. Yan ang isa sa mga anumang tawag namin noon. May term kami dyan eh. If you have that element of surprise, alos panalo ka na. Sinayang nila. But anyway, sa tingin ng karamihan, that's God's intervention, divine intervention yun, na hindi nila nahuli si Bato. God has enabled Bato to outrun, out-wrestle, out-maneuver, out everything. Kaya ngayon, desperado na sila. Okay, ano yung sinasabing kaso o criminal? Matagal na yan eh. Yung pa yung grave threat. Nung sinabi na pag masawi ako, nag-hire na ako ng assassin para dirahan din sila. Yun lang. That was almost 2 years ago. Oh. Bakit hanggang ngayon, complaint lang yun ha, i-final ng NBI, isinampa sa piskal. Grave threat lang ata yun eh. Or pwede rin inciting to sedition or rebellion. Kung malakas pa ang mga ebidensya, dapat sana meron ng resolution ng piskal. Eh bakit wala pa? Ito ngayon, dilemma ng prosecutor's office.
kung i-dismiss nila yung complaint, ito, opinion ko lang ha, kung i-dismiss ng fiscal, baka pag-initan ng administrasyon, yung fiscal. Kung i-indict naman si VP Sara, baka pag-initan din sila ng mga tao or nakikita nila future president itong si Sara Duterte. So bakit ngayon wala pang resolusyon? Tinanong ko yan ng yung kaibigan ko na sinampa ng kaso. Nung tapos ng preliminary investigation sa fiscal, sabi ko, Attorney, how long will it take nga magka-resolusyon? Sabi, dahil high profile case ito, sir, kaso ng kaibigan mo, pwedeng apurahin, pwedeng patagalin. So, ang nangyari sa kaibigan ko, dahil high profile case, wala pang isang buwan, may resolution na. Na-indict ang kaibigan ko, naiakyat sa korte ang kaso. Kaya lang, isang taon lang na trial, na-dismiss ang kaso dahil napakahina ang ebidensya nila. So ito, nakikita ko, pinapatagal ng piskal, wala siyang desisyon. Kasi high profile case. Biruin mo yan, vice presidente, i-indict mo siya ng grave threat. Kaya, sige, arestuhin nyo. Kaya nyo man kayong arestuhin. Pumanda kayo sa resback ng... Basta ulitin ko, palpak nga ang NBI pag-aresto kay Bato. How much more aarestuhin nilang BPI? Ay, wala akong nakikitang ganyang mangyari. Kung indict man siya ng piskal, dahil grave threat lang yan, bailable offense yan. Oh, magpiyansa magbayad ng piyansa. Oh, paano mo arestuhin? Maliban lang kung non-bailable. Eh, ang grave threat, ano yan, mababang krimen lang yan na pwedeng Kaya you can never arrest the Vice President. Umanda kayo pag nagpresidente yan. Yan lang, weather. Panahon lang. Maraming salamat mga kasama. At hanggat hindi umaangat si Sara sa impeachment trial court, at hanggat hindi kinukunti ng trial court na ito, at hanggat hindi sumusuko si Bato sa ICC, hindi tayo magpapahinga at patuloy ang ating panalangin. Sara Duterte! Bato de la Rosa! Maraming salamat kasama natin yung sundere sa iyong mensahe. At ngayon, tawagin po natin ang isa sa mga tumutuligsa sa kapilunan sa bansang ito. Isa dating Commissioner ng COA, Miss Baby Mendoza. Sara Duterte! Bato de la Rosa! Sara Duterte! Bato de la Rosa! Magandang hapon po sa mga lahat. Alam mo, hindi po dahil sa rin po ako nasa loob ng opisina. Dalawang pulong ito sa gobyerno. Ako sa gobyerno, pag-absent ka, at hindi ka nag-file ikaw ay pawag sa akin. Diba? Alam niyo yun, ordinaryong empleyado, may opong yun, nasa kay sa pila,